Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo kapos ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal. BOC sisiripon ang mga luxury cars sa kana mga diskaya. Ngayon pa kita kan mga barata sa lado nasyonal. Nagkapirang mga lugar sa Pilipinas. Nag-anunsyoman kan kanselasyon kan klase sa indang mga eskwela. DILG kakasuwa na nagpakuriyat kan kanselasyon kan klase ngunyan aldaw. Sa papayupa kan mga barata sa lado nasyonal, Judy Aranita Ruas, ina ni dating Senador Mar Ruas, binawian na nin buhay. Petisyon para ideklara nga unconstitutional sa Supreme Court ang BSKA postponement isinalang. Ang katarang mga individual arestado kan NBI duman sa Pasay ninuli kan paggamit kan piking mga dokumentos. Mayo ni na madidiskaril na mga trabaho sa PNP kasunod ka na pagkakali sa pwesto ka na dating Chief PNP na si General Torre. Kamara masagibo ka na pinagapod na motu proprio investigation sa extradition request kan US Kikibuloy. Escudero binalaan ang mga kontratista na ipaparesto kuning kaso dai mag-abot sa pagdangog ka na hearing ngunyan aldaw. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ang mga detalyes at dyan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ato kang maray na aga ko si Junel Cuba sa detalyes na gidakan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal. Kinumpirmar kan Department of Interior and Local Government DILG na ang plano ni Police General Nicolas Torre III na magsagibo kan na reshuffle sa lado kan Philippine National Police o PNP saro sa mga kausaw dahilan kan sa iyang pagkaka-relieve o relief sa iyang pwesto. Ini basado man kay Rimulya, sinugo kan National Police Commission Napolcom si Torre na bawion na reassignment ka nagkapirang haralangkaw ng mga opisyal kabali na si Police Lieutenant General o si Malincio Nartatis Jr. Ana ikaduang pinakalangkaw na opisyal kan na PNP
na inilipat ni Tory duman sa party mismo kan Mindanao. Sa opisyal na payag kan Napolcom an isinagibong appointment and isubuot na gagi sa in-bank approval kan commission na may kapangyarihan na administratibo sa irarom kan Republic Act 6975 o DILG Act. Ipinagtawan doon pa man ni Remulla ang desisyon na naribayan si Tory and dipisel pero kinakaipuan na isagibo subuot alang-alang sa national interest ka nasyon. Dagdag pa ni Remulla na nanindugan na si President Ferdinand Marcos Jr. na dapat maggana ang security apparatus na kung sa ida pinagtratar sa irarom kan lay asin igalang ang papil kan na Napolcom. Mantang tinawan doon paman kan na senador na si Pampilo Lacson na ninhuli kan na pagkakaigwa nin grabing pagkakaigwa, paglangkaw asin pag-abuso da subot sa puder kaya sinibaka si Tory bilang pamayukan na pambansang pulisya o PNP. Sigun pa man kilakson naggiro biyanhe sa authority si Tory matapos na subot kaning si Bakun sa iyang second in command na si Nartatis Jr. sa party mismo kanda clearance digdi dapat gikan sa party mismo kan presidente o kundaiman sa sekretaryo kan DILG. Pilaglinaw man ni Remulla na may opsyon na si Tory kung magre-retiro o madanay sa serbisyo kan PNP. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal nanindugan ngunyan ana presenting sekretaryo kan Department of Interior and Local Government o DILG na si Secretary Juanito John Beca Remulla na mayo ninda kulang pagbabago sa serbisyong iatod kan Philippine National Police o PNP. Maski ngani subuot digdi makakasiguro subuot ang publiko na magpapadagos-dagos ang mga programa kan PNP sa mga responsibilidad asin trabaho kaniya na magdanay ang karahayan kaligtasan asin katuninungan sa bilog na nasyon. Ini kasunod naman kan pagkakatanggal sa pwesto ni dating Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na iyuan sa iyang pinag-anunsyo kan sudma. Sinabi ni Secretary Remulla maski nga ni nagkaigwani na pag-ribay sa lado kan liderato pinaglalauman pa man giraray na ipagpapadagos ni Philippine National Police Officer in Charge Police Lieutenant General o si Milencio Nartalis Jr. ana napunan kada sa iyang pinagribayan kaya ana paglalansar kan Unified 911 hotline kada gobyerno 5 minutes rule response kan pulisya asin iba pang programa iyo ana ipagpapadagos paman giraray mantang digdi pinagnigaran kana nasambit ng sekretaryo da igwasyanin pagkasabot sa partikan na pagkakatanggal kay former PNP Chief Police General Nicolas III. Tinawan linaw kana sambit ng sekretaryo na dainiya ipinagdirektiba kundai subuot prerogative kana presenting presidente na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maging ang rason kung taano ta sinibak ang nasambit ng opisyal sa iyang pinagnigaran mo na itao asin na pinapaubaya na lang na nasambit ng bagay sa presidente. Maski nga ni sinibak o pinagatanggal sa pagtukaw bilang pamayukan na pulisya sa nasyon. Pwede pa man giraray ining tinawan na doon asin tinawan pang linaw ni Secretary Remulla na daini dapat may
mga probisyones na mayo man subot na pinagbalga sa parte mismo kan Philippine National Police si Chief Police General Nicolas Tercero. Subuot na nagkaigwa naman ni napag-uurulay sa pagultanan kan mga pagiriba kani asid ban ni President Bongbong Marcos. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang barata sa lado nasyonal, kinontra ngunyan kan liga kan mga barangay sa parte mismo kan Pilipinas na inota na isinampang petisyon ni Abogado Romulo Macalintal maanungod man sa pagkontra kaniya sa barangay asin sanggunian kabataan eleksyon 2025 sa ipinagsumiti nindang petisyon intervention with opposition. Obeto kaniya na digdi ang aton ang petisyon na gustong maipagdeklara nga unconstitutional ang pag-uktaba ka nasambit ng perilian. Nagtutubod ang nasambit ng grupo na ana partikular na ley na Republic Act 1223-2 o ang pinag-aapod na Term Adjustment Law. An mayo man pinagbalga kundi ini basado naman sa konstitusyon. Sa indang tinawan doon na ang nasambit ng BSKE postponement ang provision asin resulta lang kan pagpapakaray kan bagong termino. Kaya digdi nagadinda na tugutan sinda kan Korte Suprema na maging intervenora asin maikukonsiderang kabali sa pagtratar kan nasambit ng petisyon. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga nagbabagang barata sa BBS FM Naga, iimbestigaran ngunyan kan House Committee on Justice na pinapamayuhan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Loistro an extradition request kan Estados Unidos kay Pastor Apollo Kibuli o kay Pastor Apollo Kibuloy tanganing maging malinaw subuot ang mga isyu mapadapit man sa proseso ang pagsasagibo kan motu proprio investigation ibunga naman kan kaagadan kan akbayan na party list representative Percy Sindanya na ngapudan sa lado kan komitiba ni Lois True na magasagibon ni na inquiry in aid of legislation kasumpay kan extradition request kikibuloy an formal na motion tanganing idagos ang investigasyon an ipinagsampa ni Committee Vice Chairman Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keta Flores inaprobra ni Luis True an motion matapos mayong magkontra gikan sa mga miyembro alagad bago ini nagsagibo mo na ni nabusising uurulay ang mga legislador o congressman manungod man sa mga pangangaipo kan na nasambit ng investigasyon. Subuot ang duwang importanteng ley na dapat pag-urulayan iyo ang mapadapit man sa 1994 Extradition Treaty sa pagultanan kan Estados Unidos de America asin man kan Pilipinas. Sering man ang PD 1069 o ang pinag-aapod na Philippine Extradition Law na naisabatas kan 1977. Basado sa iya ang duwang ley ang silent sa irarom kan mga importanteng mga detalye pinagtawan doon ni Flores na ada presenteng mga batas sa olay ana bakong malinaw kung si Isay an may autoridad na magpili sa pagultanan kan temporary surrender o surrender asin deferred surrender kana extradite asin sarong bagay na inako man ni Loistro. Nilinaw man ni Loistro na anda pagkasangkot kan Kingdom of Jesus Christ KOGC Church founder na si Kibuloy sa nasambit ng investigasyon an incidental sa naman. Tinawan doon ni Loistro na
lalapigutan kan sa iyang komitiba na pakusugon ang extradition framework kan na Pilipinas, siguradun ang pagpataw kan na mga pananagutan asin na pakusugon man ang pangako kan na administrasyon sa pakikipagtabangan kan Pilipinas sa iba pang mga nasyones laban sa grabing krimen, mantang iginagalang ang independensya o libertad kan mga korte. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan barata sa lado nasyonal, nagapatadid ngunyan si Senate President Francis Chis Escudero na ipaparesto at mga kontratista kan mga questionabling mga flood control project kunday ang mga ini maabot sa ikakasang liwat na pagdangog kan Blue Ribbon Committee nakatalaan sa September 1 ani kaduang pagdangog kan komitiba kung saan pinagapasubpena na ang mga kontratista o mga kontraktor na inot na nga isinapubliko ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinawan doon ni Escudero na dai siya magduduang isip na permahan na arrest warrant laban sa mga kontratistang dai maabot sa nasambit ng investigasyon. Nakapalaman kaya sa patakaran kan Senado na pwedeng ipadakup ang si Saymana tinawanin subpina alagad nagiiwas na mag-atubang sa laog mismo kan ginigibong investigasyon kan Senado. Dagdag pa na obligado ang mga kontraktura na magpaliwanag manugod man sa subuot gus asin man substandard na proyekto. Mantang ipinagpahayag pa man kan nasambit ng senador na digdi basado man sa parte mismo kada mga tinawada doon kada presidente na kinakaipuan na subuot digdi magkaigwanin obligasyon ang mga kontratista na magpaliwanag manungod man sa mga GUS project asin substandard na proyekto. Tinawan doon ni Senador Joel Villanueva na mayo nin dapat na santuhon asin dapat matawanin pinalidad ana mga senador o kongresista na sangkot sa maanumaliyang flood control project. Bilang halimbawa, sinabi niya na ana proyekto ban sa parte mismo kan Bulacan na personal na binisita ni President Bongbong Marcos nakapalaman ini mismo sa National Expenditure Program NEF asin bakong insertion kontra sa nagkapirang mga pahayag kan mga nagki-question kan nasambit ng bagay. Sa iba pang detalles kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, formal nang nagsampa ni na kaso si Congressman Leandro Libiste laban man kay Batangas 1st District DPWH Engineer Abelardo Calalo na nagporbar subuot na suhulan si Libiste ni naabuton sa 3 milyones pesos dai subuot asin dai imbestigahan ang mga flood control project sa iyang distrito. Ang mga isinampang kaso ni Libiste and direct bribery, corruption as in public o corruption of public official, pagbalga sa pinagapod na anti-graft as in man corrupt practices as in role of conduct and ethical standard for public official. Kasabay kani ipinagabulgar kanda nasambit ng mambabatas na nagkaigwa ni naabuton sa 300 million kada taon na Standard Operation Procedure SOP o kickback gikan sa mga proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH na ipinagtagama subuot sa mga congressman. Subuot ini base naman sa pakikipag-ulay kay Calalo asin pinagaporbaran na suhulan sigudman sa parte mismo kanda kongresista na si Libiste. Ipinagpahig kan district engineer na may mga kontraktor da kaya na digdi
nagagayunan kana sa iyang pagpapadalagan asin gustong suportaran dagdag pa man na subuot kay niya na kaya tinawanin na kwarta tulos-tulos ang nasambit ng congressman. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata pagitas sa lado nasyonal, busising pinagababantayan ngunyan kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP ada sarong Chinese Navy tagbut na namataan arani sa parte kan nakasadsad na barko kan Pilipinas na VRP Sierra Madre duman sa Ayungin Sul. Degdi sigon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Benson Trinidad, inisyal na namataan ang tagbut kan Philippine o kan People's Liberation Army Navy kan nagtalikod na aldaw kan Lunes. Pig haliman kan opisyal ang peligro na posibleng paghatak kan Chinese Maritime Forces sa BRP Sierra Madre na nagserserbing outpost kan Pilipinas duman sa parte kan Ayungin sa kung saan sinasabi kan Philippine Navy official na kinaikaipuan subuot na lampas sarong tagbot para mahatak ang BRP Sierra Madre gikan sa Ayungin. Inulita ini ang sinasabing grabing nakasadsad sa parte mismo kan Corals. Paayag pa man ni Red Admiral Trinidad maski ngani day dapat ikaalarma dai man subot rason para dai maghanda sa paghatak kan barko paali sa lugar ang grupo kan Philippine Navy. Sa iba pang detalles kan mga barata pa sa lado nasyonal, formal nang nagasumi bilang OIC PNP Chief si Police Lieutenant General Melincio Nartatis dahil naman nagpartisipar sa ginibong turnover ceremony kasud ba ni na pagkaaga si dating PNP Chief General Nicolas Torre III na pinagpanginutan ni Secretary John Beca Remulla sa sarong meeting. Nilinaw ni Interior and Local Government Secretary John Beca Remulla na dai kaniya ipinagrekomenda kay President Ferdinand Marcos Jr. na i-relieve sa pwesto si General Torre naghugas tulos ning kamot si DILG Secretary John Beca Remulla sa pagkaka-relieve kay Torre bilang pamayukan PNP. Mayo subuot nin pinagbalga si Torre ninlay basado sa ipinagpayag ni Senador Ping Lacson na dating pamayuman kana Philippine National Police. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagsarong puwersa ngunyan ang Bureau of Immigration asinman ang National Intelligence Coordinating Agency tangani man napakusugon ang relasyon sa pagbabanday sa borders kan nasyon. Tinawandoon kan Bureau of Immigration na ini parte kan obato na gibon na modernisado asin profesional ang serbisyo kan sa indang ahensya sa paagi kaniya subuot tulos-tulos na matatawanin atensyon asin aksyon ang parte mismo kan ano manabanta na pwedeng atubangon asin mabantayan ang mga posibleng magralaoga sa Pilipinas. Basado kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang urulay asin man ang koordinasyon sa pagultanan kanasambit ng duwang aninsya ang mataunindalad asin hustong pagkakaigwa ni na atensyon sa pagbisto kan border control bilang sarong national security.
Sa tuya pang barata ngunyada, barata pakita ngunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sisiripon ngunyan kan Bureau of Custom BOC kung may nakapagbayad nin tama nga mga bayadan an mga imported asin mga magagayo na mga lulunadan ni Sara asin Corley Diskaya. Edi matapos man na ipailing kani sa publiko an sa iyang koleksyon na mga mamahalo na mga lulunadan o bihikulo, pinagpaig ni BOC spokesperson na Vincent Philip Maronilla na hihilinguninda kung an mga kompanya asin an mga accredited na mga bookers asin kung anong klaseng mga importasyon ana isinagibo. Dagdag pa kani kapag igwa subot nin problema sa parte kan declaration asin man magsasagibo na sinda nin investigasyon. Magigirumduman inako kan duwa na sinda ang sinasabing government contractors na nakakuha ka na 31.5 billion pesos na flood control project. Ipinagmalaki pa ka na duwa na igwanin na 40 na mga luxury cars ang pagsasadiri nindangunyan. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal, binawian na nin buhay sa edad na 91 anyos ang ina ni dating Senadora Maruas na si Judy Aranita Ruas. Ana pagkagadan kani kinumpirmar mismo kan dating senador asin na nagbunga naman nin kamunduan kan sinang pamilya asin kan mga barkada kani. Siya ana bistado bilang iyo ana agum kan dating senador na si Jerry Ruas, sarong prominenteng leader sa kasaysayan kan Pilipinas an sa iyang pamana bilang sarong mismo na mapadangat na agum asin na mapadangat na ina an magdadanay sa buhay asin puso kan kadaklan na mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata ang DITC ipinagmamalaki ang planong abot kayang internet atod kan konektadong Pinoy Act. Ipinagmalaki kan Department of Information and Communication Technology ang planong abot kayang internet na atuda sa bago asin na naging ganap na ley na konektado sa parte mismo ka na Pinoy, basado sa parte mismo ka nasambit ng ahensya kan gobyerno. Ini mismo ana saro sa mga pinaglalauman subuot na posibleng magbunga sa nasambit ng ley kasunod man kan implementasyon kani. Magigirumduman na inot nang ipinagpahayag ka nasambit ng ahensya ana kaugbahan kana maggibo asin man maaprobran bilang sarong ley ang konektadong Pinoy na layong magpahiwas kan koneksyon kanda nasyon. Kaya digdi pinagpahayag na sa presente kan na sekretaryo na si Secretary Henry Ruil Aguda na target ka na nasambit ng ahensya na masigurong may internet sa kada pampublikong mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Subuot gusto ninda na maipasunod sa pagtatapos kan taon kasabay kan planong mabugtakan koneksyon maging ang mga pampublikong mga health center sa manlain-lain na mga lugar. Digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, padagos-dagos ang implementasyon kana pre-Wi-Fi o pre-Wi-Fi for all ni Gobernadora Elre Villafuerte. Katabang yan si Congressman
Migs Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte haros ang mga kostalis na mga lugar sa parte mismo kada probinsya kan Camarines Sur inaabot na kan libreng internet na kung saan digdi itinutugdok kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot kan mag-aramang Villafuerte. Iyo manini ang gusto ni President Bongbong Marcos na magkaigwan nin kompletong mga internet ang gabus na mga barangay sa Pilipinas na inot na kayan ang implementasyon digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa marhay na kaisipan ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asinman ni Congressman Migs Villafuerte asinunyan inaarog na kan national government ipinapasunod na sa ibang mga lugar sa intirong Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, makakalaob ang Bureau of Internal Revenue BIR nin tax fraud investigation sa mga kontraktor na sangkot sa maanumaliyang flood control project na sinasabing ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa sarong statement kan sudma, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr. na mas magsasagibo sindanin audit sa tax return asin na payments kanasambit ng mga entity. Sugo naman ang BIR offices na magpakusog nin pagbabantay sa mga development sa investigasyon kana presidente asin magsagibo nin parallel audit sa mga dawit sa nasabi ng kontratista. In kaso subuot, may mga kontraktor na underpaid o nagiiwas sa pagbayad kan buwis da isinda i-issuean kan Bureau nin updated tax clearance asin madidiskwalipikar ang mga kontratista gikan sa pagpartisipar sa procurement kan gobyerno sa inaatubang na suspendihon an sa indang mga kontrata kada gobyerno. Anasambit ng direktiba bunga naman kan Revenue Regulation number 17 na 2024 na nagmamanda sa parte kan mga kontratista kan gobyerno na dapat magkaigwa mo na nin updated tax clearance gikan sa parte mismo kan BIR antes kan final settlement kan anuman na kontrata sa parte kan gobyerno. Mga pareta sa luwas kadasyon sa kinabaning Karawat asin lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang oyan na ang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagarampangan sinda Senador Bam Aquino, Sering Mada, Mayor Lene Robredo, asin man si Mayor Kaanda Baguio City na si Benji Magalung sa sarong pangudtuan nagkaiguan ni na meeting dumana ang grupo sa Pasig kada Sudma. Tinawan doon sa parte ka na nasambit na nga pagtitiripon ninda Aquino Robredo asin manda niya Magalong iyuan mapadapit manda sa lado kan legislative agenda sa edukasyon asin manda sa parte kanda akademya mantang pinagatratarman kan alkaldian sa indang mga programa para man sa good governance asin laban na sa korupsyon. Padagos-dagos ang pakikipag-ulay ngunyan ni Robredo sa manlain-lain ng mga opisyal kan na gobyerno ini para man sa posibilidad na sa papaabuton na eleksyon sa masudod na national election. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, gabus na mga pagtaraid na barangay kana Tara
ana sinasabing subuot pwede na magkaigwanan ni na serbisyo ni na tubig. Yan ninulita o pinangunyan ang bago nga makonstruir na water system sa barangay site na barangay Tara saro sa mga proyekto kada mismong kongresista kada primer distrito kada probinsya kan Camarines Sur na si Congressman na Huribata. Dakulang pasasalamat kada mga tagaduman sa parte mismo kana Tara. Ada dakulang tabang na proyektong ini pag-abot sa dalagan kan construction kan water system duman sa indang lugar. Siring man pinasalamatan man si Mr. Esteves o ang pamilya Esteves sa pagtaunin daga kung saan digdi ipinagbugtak ang water system na mismong proyekto ni Congressman Jory Batacan na 1st District kan Camarines Sur. Ang gabus na tagaduman sa South asin North Centro ang pwedeng makakuha kana tubig sa nasambit ng lugar ninhuli tayo libre para sa gabus. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagkitangunyada sa lado lokal 568 nga PNP personnel itataltag sa Bicol ulikan posibleng epekto kana LPA. Boyet Paderes sa detalye. Kinakalkulong maabot sa 568 na PNP personnel ang itatagtag sa reyon bilang simbag sa posibleng epekto kan LPA o low pressure area na sa presente na sa laog Philippine Area of Responsibility. May bilang na 538 na tauhan hali sa Reactionary Standby Support Force asin 110 hali sa Search, Rescue and Retrieval Team. Asin sa Angabos na kay-standby para sa marikas na deployment sa mga apektadong lugar. Pigsuwo man ni Brigadier General Mr. Babagay, Regional Director Canpiaro, 5 Angabos na unit commanders na natilihon ang koordinasyon sa mga local government unit para maraman ang pangangaipunin tabang, partikular sa pag-evacuar ng mga residentes ali sa hababang komunidad na madaling bahaon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata pinahayag ngunyan kan Department of Social Welfare and Development DSWD na ana mga sinasabing subuot mga namamanwaan na sa waitlist ana may client status 21 CS 21 sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps anda ina kabaliman sa mga benepisyaryo kada sambit na nga programa. Sabi kan DSWD sa Kabikulan inibunga naman kan Republic Act number 11315 o ang pinagapod na Community Based Monitoring System CBMA sa AK asin na maserming bagong basihan sa pagdeterminar kan mga pamilya nga mga tios. Sering man pinaglinaw kan DSWD sa Bicol na kung digdi mapupunterya kan CBMA ada kabayla o kabali sa mga sinasabing mga tios asin na mga yaon sa party kan waitlist o CS21 household pwede man subuot na maibali sa 4Ps matapos ang tamang proseso asin man verifikasyon kan sa indang ahensya o beto kan lakdang na ini na masiguro na ana mga ayuda kaatsin man na programa na magtataunin na dalan sa mga pamilyang tunay na nangangaipo kan tabang na nagigikan sa parte kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, data privacy seminar ginibo sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Arel Banyas sa detalye. Sarong importanteng lakdang para sa pagpararom nin kaaraman sa Data Privacy Act ang ginibo sa Digital Transformation Center diyan sa Capitol Complex kadlan Pili Camarines Sur. Ginibo ang sinambitang seminar bilang parte kan kamauotan kan Bankers Association of Camarines Sur, katuwang ang Camarines Sur Police Provincial Office,
na mawat pang higot na mapakusog ang kaaraman kan empleyado na perming nagkakapot kan mga sensitibong informasyon. Nagpartisipar sa seminar ang manailain na sektor, araw kan mga empleyado kan bangko, mga kliyente kan bangko, kapulisan at mga media practitioners, ang workforce na regular na nagkakapot kan mga sensitibong informasyon. Sinabi ni Maria Belinda Cabral Prenafe, Presidente kan na Baksi, importante sa buot ang siring na aktibidad din hulita nagtatabang ini sa indang sektor na mas maintindihan ang mga panundon sa pagprotehir sa mga informasyon kan sa indang mga kliyente. Tinawandoon man ang papel kan mga media practitioners sa pagrespeto asin paglikay sa mga personal na datos kan mga personahe asin individual na sa indang ipigre-report. Kabali man ang mga pulis na perming nakakaresibinin mga sensitibong report o informasyon sa indang mga operasyon. Sigon PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Lalia Jr., importante subot ini para sa kapulisan, ninulita kabali sa indang trabaho ang pagkapot kan mga delikado at sensitibong informasyon. Sa panahon kan digital age, kung sa insarong click sa naan kaituhan para makuha ang informasyon, importanteng manodan kan lambang saro ang tamang paggamit asin pagprotehir sa mga personal na datos, gikan man ini sa bangko, sa media, o sa kapulisan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Bailias, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang sarong security guard na iyo ang nagbabantay sa sarong establishmento, siya nangunyan ang pinagbabantayan kan mga miyembros kan pulis ni nulita siya inilaog na sa kulungan, nasa Rias na. Napulian sarong 25 anyos na security guard matapos na ini dakupon sa ikinasang drug bypass operation kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwan kan Magaraw, Camarines Sur, partikular na sa Zona 3 kan Barangay kan Montserrat, kanda sudmang alas 2 ni na pagkahapon ikinasa ang bypass operation laban sa nasambit ng suspek na si Augusto, temporaryong nag-i-star duman sa Banwan kan Bumbun, Camarines Sur, alaga dini tubong duman sa siyudad kan Quezon. Na-recover sa posisyon kan security guard iyo ang 5 plastic sachet na pinagtutubudan shabu na may timbang ni naabuton sa 0.3 grams asin pinagkakarkulong abuton sa 2,040 pesos. Asin na-recover pa sa iya iyo ang sarong kalibre 38 revolver na may 7 bala asin na anda 1,000 pesos na may sinasabing ginamit sa drug bypass money o drug bypass operation. Yaon ngunyan sa kustodiya kan pulis ang suspek nakakulong duman sa Banwan kan Magaraw, Camarines Sur para man sa magkakanigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, daima nakalusot sa kamot kan mga autoridad ang sarong illegal na tupada duman sa Zona 1 kan Barangay kan Ayugan sa Banwan kan Ocampo, Camarines Sur. Ini matapos man na isagibo kan mga autoridad ana pananakyada sa ginibong anti-illegal gambling operation duman sa Banwan kan Ocampo, Camarines Sur. Pinanginutan kan Ocampo Municipal Police Station ang nasambit ng pagsakyada dumanda sa Bulangan o sa tupadahan sa may barangay kan Ayugan alas 12:30 kan sudma kada ikasa ang nasambit ng operasyon. Nadakop ang 10 mga suspek na mga taga-duman sa Banwan kan Ocampo, taga Banwaan kan Nabua, asinigwapang nakaabot na haliman sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Asin sa parte kan Baras sa Rizal. Na-recover sa lugar ang 4 na iridong mga manok na pangbulang sarong tari asin na bugtakanin mga tari siring man ang kas na taya na nagkakantidad 390
pesos. Nasa kustodiyan ngunyan kan mga autoridad ana mga suspek asin sasangatanin kasong pagbalga sa PD16 Auto o anda pinagapod na illegal gambling law. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado o sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal na i-record ngunyan kan Department of Social Welfare and Development DSWD katuwang ana benepisyaryo kan na project lawa asin na binhi ang kabilugan na aabuton sa 118.9 kilos kan manlailay na mga gulay na nagkakantidad ni 3,144 pesos gikan iyan sa manlailay na mga barangay sa parte mismo kanda Kabikulan kung saan digdi naggusi ana mga ini basado sa parte mismo kanda DSWD ana amay na parte kada pagdul nin lakdang kana opisina kana DSWD tangani man napakusugon ana parte mismo kana produksyon sa lado kan komunidad asin na masiguro ana seguridad kana pagkakanda ulog-urog da sa parte mismo kana banta kada mga sinasabing mga low pressure area na kung saan uminagi digdi sa parte kana Bicol region. Igot ana pagtaunin na tabang kana DSWD sa mga parauma digdi sa Kabikulan na tangani man na maipnuan na ana sa indang mga pangangaipo urog na sa mga papaabuto na mga kalamidad tinawan doon kan DSWD na digdi sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur an magpapadagos-dagos kan pinagapod na project lawa asin na binhi asin importante nga suporta sa parte kan na direktiba ni President Bongbong Marcos tangani man na masiguro ana dagos-dagos ni na supply nin pagkakaan asin mas lalong mapakusuga ana resilience kana mga pamilya asin kan mga namamanwaan sa intirong Kabikulan. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal o lado lokal ipinagapayag pa man kana nagkapira nga mga miyembros kana Philippine National Police na padagos ana suporta maninda sa bagong liderato kana PNP iyanda huli man kana sinda mismo ana nagtutubod na ana ano man na pinagasumpaan ninda nga serbisyo iyo ang dapat na mangurog sa parte mismo kana pagduhol nin na proteksyon sa mga namamanwaan kana sudma formal na pinaga-relieve sa pwesto ana Chief PNP na si General Turi iyan daima na ipinagbulgar kana palasyo kana Malacanang ana sa indang komento may mga nagaluluwas kaya ng mga barata na posibleng igwa ni na mga loyal pa sa parte mismo kana dating presidente na si Rodrigo Duterte magkakaigwa o posibleng ipasunod ang pagkakaigwan ni na command checking sa parte mismo kana mga miyembros kana Philippine National Police kabali na ana probinsya kana Camarines Sur tanganing aramon kung si Irisay anda pwede na nagasusuporta sa dating presidente na si Digong Duterte anda pagkakaigwa ni nabalasahan sa parte mismo kana pulisya digdi sa parte kana probinsya kan Camarines Sur Bicol Region asin sa iba pang mga lugar lauman na huli kana pagtukaw kan bagong PNP chief. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal nakatalaan na gibuod sa maabot na pitsa 29 ang sarong medical mission kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa banwaan kan Gainsa.
Ini huli man sa kaagadaan ni Mayor Glenn Guntang sa administrasyon ni Governor Elry Villafuerte na darawon man sa banwaan kan gainsa ana serbisyong kapuerti o medical mission. Ana medical mission igwa kan pinagapod na laboratory vas iana gigibuhon sa pitsa 29 kan bulan kan Agosto alas 7 na pagkaaga sa District 1 kan gain sa Camarines Sur Evacuation Center ato dinhi kana serbisyong kapuerti na programa ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte asin kan Provincial Health Office kan Camarines Sur. Dakula ana pasasalamat sa parte kan na programang ini na nakakasurug sa mga pamilyang nangangaipon in check-up bulong asin man laboratory tests asin makabawas sa gastos kan munisipyo. Ana mga check-up gigibuhon arukan pre-check-up, pre-medicine, pre-random blood test, sharing mada laboratory vas service, blood chemistry, urinalysis, completed the blacks count kung sa ina iyan dyan mismo gigibon sa parte mismo kan banwaan kan gain sa Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata ngunyad, barata na kita sa luwas kan nasyon o barata sa international. Sa satuyang barata ngunyad sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata ngunyanda sa luwas kan na nasyon paragos ngunyanda na nagkakaigwakan pagkaandal ang mga namamanwaan urog na sa panibagong pagpapalayog ni rocket mismo kan China. Iyan namatahan pagkatapos man na digdi mahiling ang nasambit ng rockets na kung saan mismo ana nasyon ka na China ana nagapalayog kaniya sa panibagong pagkakaigwa ka na paglansar ka na rocket pinag-abisuan man kan gobyerno duman sa parte mismo ka na Palawan ana posibilidad na posibleng magtama ini sa kadagatan asin magatud ni na dakulang peligro sa parte mismo kan mga residentes kada sambit ng lugar. Yaon ngunya na sa pag-monitor ana parte mismo kan gobyerno tangani man na digdi aramon na asin padagos na subaybayan ko na ano ang mga posibleng mga epekto na pwedeng darahon kana paglansar kan panibagong rocket kana China. Sa satuyang barata ngunyad sa lado nin Karawat. Sa satuyang barata ngunyad sa lado nin Karawat. Sa satuyang barata ngunyada sa lado kan Karawat, paragos ngunyada na pinagtatawan ni doon asinman piga hihiling ana pagkakaigwa ni na pagpataw ni na suspension sa parte mismo kan sarong wealth lifter na Pilipina. Iyan huli man ka na daisubot posibleng makapagkawat ni na 2 taon si Olympian weightlifting o lifter Vanessa Sarno.
Ini matapos ana pagbalga subuot sa pinagaapod na anti-drafting rule violation sa pagbabadus ang sanksyon ay ipinaluwas kan International Testing Agency asin nanginginot sa lado kan anti-drafting program na kung saan pinagkuakan International Weightlifting Federation. Sigun sa ita na nagapuon ang sanksyon kay Sarno puon kan Agosto 4 asin matapos ini sa Agosto 3, 2027 kinumpirmar ni samaha o pinagkumpirmar kan samahang weightlifting kan Pilipinas na si President Monico Puentevilla na digdi nangingidam ana nasambit ng Asian champion asin Southeast Asian Games gold medalist asin sinasabing ini posible kaya na makaapektar sa parte kan na aki sa pagkawat kani nin weightlifting asin pag-alsa kan mga magagabat na mga kilo kaya daigo na ini papakawaton sa laog nin 2 taon. Iyanan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga barata iyaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Papis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pagantabay mapasatuya pulugunan biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tutong diwata, maray na aga po sa inyo kabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kita sa lado lokal. Sa tuyang barata ko dyan sa lado lokal, pulis lubat sa Banwan kan Ragay Camarines Sur nagsagibo ni na outrage sa activity. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Emergency kasta transfer tabang ka na gobyerno provincial kan Camarines Sur asin man kan DSWD itinauna sa parte mismo kan mga residentes kan Banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal pag kakaiguan ni na bagong sister agreement sa pagultanan kan syudad kan Quezon asin na syudad kan Naga Piga Permana. Mga barata sa lado lokal dai nalingawan ni Chris Lizardo kada Minalabak ang liderato ni Congressman asin Governor Luis R. Villafuerte poon kan siya maglaog sa politika. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Paggadaan sa mga ido nagala saro sa mga opsyon kan city veterinary kunday matatabos kan may kad sa diri. Mga headlines kan mga bareta ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro.
Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matugang maray na aga ko si Jonel Cuba sa detalyes na gidakan sa tuyong mga barata sa lado lokal nagsagibukan pinagapod na outreach activity anda barangay Tara asin Taisan si Pukot Camarines Sur liwata na nayatud ana malasakit asin mana pagtabang kan si Pukot Municipal Police Station sa irarom kan liderato ni Police Major Antonio Arafer Jr. An acting Chief of Police kan Banwan kan si Pukot sa paagiman kan isinagibong outreach activity kan sudma sa barangay Tara asin Taisan na sa Sipukot Camarines Sur sa nasambit ng aktibidad pinagapanginutan kan Sipukot MPs ana pagdulin assorted groceries bilang temporaryong pagtao ni na solusyon sa pangangaipo kan mga piling mga benepisyaryo maski nga ni digdi sa ditsanan na tabang anasambit ng idinuhol ka na mga miyembros ka na pulis bastante naman ini para man sa pagresolver ka na gutom ka nagkapirang mga pamilya sa sinambit ng duwang barangay. Nagpasalamat tulos-tulos ang mga benepisyaryo kan maiduhol kan kapulisan ang mga groceries na hali pa sa tinimos na sadiring pundo kana mga miyembros kana PNP sa pag-chip in kana sa indang mga sweldo. Obeto kana sambit ng programa na maipamati ang tunay na malasakit kan pulis asin lokal na gobyerno sa paagiman kana pagtaunin na tabang sa lado mismo kana mga resipyente sa paagi kana likom na mga grocery items kana Philippine National Police. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nakatalaan na magkaigwan na naman ni na job spare ana gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur ngunya na aldaw duwang aldaw na job spare ana nakatalaan na gibuhon kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador El Villafuerte asin man kan Camarines Sur piso ana nasambit ng pagkakaiguan na job spare pinaga-schedule kan Samson na Electro Mechanics Philippine Corporation iyan ngunya na pizza 27 asin ang pizza 28 mapuon ang pag-ako kan mga aplikante alas 9 nin na pagkaaga sagud ng alas 4 nin hapon ngunya na aldaw sagkod na nga sa aga yanda gigibon sa Camarines Sur piso second floor kan new IT building Capitol Complex sa Kadlan na Pili Camarines Sur ang mga job opportunities na nakatalaan iyo ang 750 mga production na operators sanggatos na kadita technician 50 mga engineers sa mga interesado pwedeng personal na magpasiring sa parte mismo kan opisina kan Kamsur piso daraan sa indang mga aplikasyon. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kita ngunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado lokal, coordination na meeting para sa Molinyo sa exercise kan public transport sa Laog kan Naga
inatindiran ninman laylay na mga stakeholders. Daryl Banya sa detalye. Ginibunaan coordination meeting katakod kang gigibunan sa simulation exercise o sa IMEX para sa pampublikong behikulo sa Ciudad de Naga na ginibukan na sa Roal Aldao. Tigpanginutan ka Naga City Planning and Development Office ang sinambit ng aktibidad na pag-atenderan kan manaylain ng mga stakeholders, kooperatiba, operators, asin mga tsuper, tangarig matawan ng linaw ang gigibuhan na sa simulation exercise asin tangarig na maaraman ang sa indang mga concerns dapit sa bagay na ini. Kabali sa mga nadiskutir sa sinambit ng meeting, iyo ang dapit sa mga na-identifikar na mga public utility jeepney stops, simulation schemes, as in unvalidated operations, steering man and maintenance post, kaibahan naman ang Safe Travel Philippines na nagkondusir man ng business planning session tangarig na matabangan ang mga transport cooperative na makabilog ang sustainable modernization model. Ang pag-participar man kan Land Transportation Office tigdi sa Naga sa sinambit ng pag-ulay, pagpahiling ini kan sa indang suporta para sa modernisasyon kan mga pampublikong transportasyon base sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., DOTR Secretary Vince Dizon, asin man ni LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Katuwang ang LTO Bicol tangarig maasikurar na ang mga Naga Loop Service makakapagatod ng salbado, efficiente asin manalauman na transportasyon sa publiko. Nalasan to nakatanaan gibuhon ang simulation exercise para sa mga pampublikong transportasyon sa Ciudad de Naga sa maabot na Agosto 28 o sa aga hasta September 1. Asin na ilatag naman ang mga designated stops kan mga PUVs asin maut kay ni na mapakarhay ang tultol, efficiency asin man nakaginhawahan kan mga pasahero kan mga pampublikong transportasyon sa Ciudad de Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal na ka-alerto asin naka-standby na ang mga rescue equipment asin response team kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagiman kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC sa laog kan Camarines Sur tanganing masiguro ang rapid deployment kung kinakaipuan kasumpayman kan mga binabantayan ng mga low pressure area LPA. Inibunga naman sa pagpapasairarom sa alas 5 na pagkaaga kan na nagtalikod na daw kan PDRRMC Emergency Operation Center sa red alert status ninuli kan posibleng epekto kan mga LPA sa laog kan na Camarines Sur. Iyan bilang parte kan pagpapasiguro sa laog mismo kan na probinsya asin na pagiging alertado. Pinagasugo ni Governor El Villafuerte kan Camarines Sur na dapat handa ang PDRRMC asin man ang gabus na mga ikipay kani pati naman ang mga personahe kasumpay ka na mga LPA, kasumpay ka na sambit ng aktibidad nagkaper mga response cluster kan PDRRMC sa laog kan Camarines Sur. Pinagapasiguro kan gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur El Villafuerte ang pagiging anda kan posibleng deployment kan mga response assets kani. Pinagasugo ang mga lokal na mga DRRMC na magasagibo kan mga lakdang arugman kan na pag-re-reposition kan na mga pagkakan na tubig hygiene kits asin medical supplies, pagsasagibo kan pinagapod na clearing and declogging kan na mga pigaagihan ka na tubig asin pagsasagibuman ka na mga preemptive asin man na forced evacuation na kung in kaso kinakaipuan duman sa indang mga nasasakupan na mga lugar. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pundo na muna kana City Veterinary Office kana Ciudad Canaga ang sindang house to house na kampanya para man sa mga anti-rabies vaccination sa mga
kay iduan na asin ikos digdi sa laog kan na syudad Canaga huli ta ubos na ang supply kan na sa indang mga bakuna. Ini ang kumpirmasyon ni Dr. Salis, City Veterinary kan na syudad Canaga sa entrevista kan programa nga Ciudadano ni Kamara de Sur KBP Chairman asin Station Managers Bibot Calya sa meeting kan na grupo kay baan ana MDRRMO Council kan na syudad naghagad ninda kulang pundo ang opisina para man makabakal ni na bakuna sa gunang sa bulan kan Pebrero 2026. Alagad ini ang kinakaipuan pang aprobaran kan sanggunian pang lunsod ninuli man kan kawaran ni na bakuna na kung sain ini ang ginagamit mismo kana sitibit sa sainda mismo nga kampanya sa mga buro barangay para digdi tudukan nin anti-rabies ana mga ido sa party mismo kanda syudad kana Naga ana kampanya ngunyan kana grupo kana City Bita huli kana kawaran ni na bakuna i-impound na muna ang mga askal na ido sa Naga asin na darahon sa saindang impounding center dyan sa party mismo kana barangay kana Carolina. Uya ang party kan mga payag ni City Veterinary kan syudad kana Naga na si City Veterinary Dr. Salis. At siya na babalikan ta na sa mga payag sa iba pa nga detalyes ka na sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. DILG na nga puda na pakusugon na pagpapasunod ka na Anti-Rabies Act. Boyet Padere sa detalye. Nangapudan liwat ang Department of Interior in Local Government sa mga local government unit na pakusugon ang pagpasunod kan Anti-Rabies Act of 2007. Kasunod kan patanin kan Department of Health katakod kan rabies na permanenteng uma sa salod maski may date na pagbaba sa kaso mo niya na taon. Sigun sa DILG, tungkulin kan LGUs ang pagbugtak ng mga veterinaryo, pagbabakuna kan mga ido, pagkontrol sa mga idong layas, asin pagpasunod sa mga ordinansa laban sa rabies. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta sigurado. Babang detalyes kan mga barata day nalingawan ni Mayor Chris Lizardo kan banbuan kan Minalabak Camarines de Sur sa liderato kay Tud ni dating Congressman sin Gobernador Luis R. Villafuerte LRB kan 1992 konsensya. Iyo ang iski chairman asin iski president kan na Camarines de Sur kung sa insiya nagapuo na sa batalya kan politika. Si LRB iyo ang nag-impluensya sa iya asin nagtaba nga na makaabot sa parte mismo kan na politika. Ang mga tukdo kanisa sa iya ni LRB iyo man ang pinagibo ni Lizardo sa banwaan kan Minalabak Camarines de Sur. Si LRB sa pagkaamay sa pagmata kani and perming yaon sa iyang atubangan iyo ang dyaryo na tulos sa iyang kaput-kaput asin na binabasa na kung ano ang mga bareta sa kadigdi pinagtutukdoan man si Lizardo ni LRB kung paano magtaram sa publiko bilang mga potensyal na leader kan na probinsya ng Camarines de Sur. Ipinagpakiulay asin sa mga kaistoryahan o maray na kaulay asin kaistoryahan si LRB dakul kang manunodan asin talagang iiduluhon mo si LRB bilang sarong leader asin bisyonaryo. Uya si Mayor Chris Lizardo kan banwaan kan Minalabak. Kang 1992 naging SK chairman po ako sa Muya, and then yung po yan si panahon na LRB
pagsarado. Although kita po tinabangan niya hanggang makabot po kitang ex-officio member kang Sangguniang Panlalawigan kan Kamsur. Saro po siya sa paghihiling ta na yung dakulang impluensya sa kuya po. And tama man po yan na siguro si mga tukdo niya yung patuyang pag-aara di sa patuyang banwaan. Kasi po, kan time na ito, sabi ko po nga permita pong kampan pag nagpupuli siya si mga trusted person niya, sila Chonit na Sadiwa, sila Roger Bora, sila Joti na Desu, sila attorney si Chuk Bintoy naman Langit. Kasi iba pa pong mga loyalist na leaders kan probinsya kan Kamsur. Takan time pong ito si mga incumbent, apwera po ki board member national. Yeah, so kami, si mga pirming yaon po dyan, pagkakaaga po dahil sa malingawan, permit siyang nagbabasa ng national newspaper, kasi mga pag-iriba po sa lokal, pero may dara sa mga local newspaper. So, pagbabanggi, araw naman po kaya, ang tiripon na naman, bago siya magturo, tiripon naman si mga lideres, so nakakampang man po kita. Saro sa mga nanotaranta po duman, ipapatokduan po ako ni Governor LRB na sabi sa mga pag-iriba niya, dahil hindi pagtokduan nini mag-inom, tokduan nito magtaram. Kaya ito po, very shy ako. Dahil po ako matinaram, dahil mag-inirom. Sabi niya, araw kami mga hobin ang kaipuanan sa grupo. Kaya tokduan nito Artikan mga pahayag ni Chris Lizardo na Minalabaka. Bilang sarunga leader da ipinapabayaan ni LRB o ni Congressman asin Governor Luis R. Villafuerte ana sektor kan edukasyon. Aurog na ana sektor kan agrikultura. May mga pagkakataon na iniiba kaniya ni LRB ang mga opisyal paduman pa sa ibang mga nasyon tangani sanang mag-adal kan programa sa pagpapauswag kan produksyon kan agrikultura na digdi dinadara sa probinsya kan Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag ni Chris Lizardo. Kang 1992, naging SK chairman po ako sa Muya. And then, yung po yan si panahon na LRB. Pagdo kita po tinabangan niya. Artiyan ka na iba pang pahayag ni Chris Lizardo. Sarong mapadangat na leader si LRB o Congressman asin Gobernador Luis R. Villafuerte. Ini ana parating ginigirumdum ana mga pag-iriba asin na mga leaders tanganing digdiday pabayaan na urog na ang saindang mga kapangangaipo para mada sa saindang mga constituentes na mayatud na tabang asin na dai abutunin pagtius perming pig uurotro ni LRB sa iyang mga pagiriba na dai pagpabayaan ang mga kairiba asin ang mga tao urog na itong mga leaders na iyo ang minatauning kusog sa parte mismo kan na grupo. Ang mga tugon na iyan ni LRB dai malilingawan ni Lizardo sa pagdangog sa mga hatol kan na tugon ni LRB digdi nakakasiguro na kada saro na dai mapapasala urog na itong mga baguhan na mga public servants. Uya si dating Mayor Chris Lizardo. Ay sobra pong mapinadangat. Talagang duman mo mamamati pag maray ka sa iya, maray ang gibo mo, talagang na-appreciate niya po yan. Kaya lang siyempre termin niya tigre-reiterate ang pagiging loyal sa Iribana. So diyan po siya, kumbaga nailing ko ang sayang investment sa Iribana personal, kaya po pamilya, ang trato niya. Kasi kan time pong ito, lalo na kan na-fitness yung mga incumbent, mayors, board members, kayo medyo
So one time po nga nag-attend po kami sa kasal, ninong siya sa kasal ni Maluk po yata yun, yung dati tang reporter sa BBS that time. So Mercado, kasal po yun sa Ragay. So that time, nakakabagyo pa lang. Tumayo pong access ng Tinampo, mayo pa man po kay itong ining Quirino Andaya Highway, dahil pa man yan. So, dahil man kami maka-access po kay ito via dagat, dahil sabi ka na Coast Guard, dahil po nga pwede, alanganin po nga kita, peligroso kasi sobra po ang alon. Ako po hadit naman ako ito, kami lang ni board member Muling National, si Kaybanan, saka po sa Tunik, sila Chuti na diso, saka si mga staff niya po. So sabi niya, ano daw nga itong mag-ano na lang kita, release. So ito po, si former Mayor Romeo Reyes, si Romy Reyes, kan pasaka, sabi niya, ipacheck lang niya kung possible. So pigpacheck niya po, possible man, paghaling si Pukot, abot pong Ragay. So nag-release po kami kayan, duwang release ang okupado mi, pigpatod po kami sa Sipokot. Ano po, ay kay to, tabagong bagyo, nakahang po ang mga release, lalo na po itong matawid kang tubig. Ay sabi ko talagang napasubo, pero dahil mo po mailing sa iya na talagang pag nakatuga po siya na ma-attend, magdiyan, talagang pwedeng siya maka-attend. Pag abot ni po, pagbaba ming Ragay, sundo na kami kay ito ng Oktubre. Hila kami po ng Damulag. Tapos duman naman sa may junction, akala ko ito anong junction lang, Port Junction po pala to. Kabayo naman, sinakayan niya. Kaya iba po kami, lakaw. Sabi niya, malakaw na lang yan kita. So, araw po kayo sakripisyo kan panahon na ito, duman kami nagturo. So, pagka kasal, pagkahapon, balik naman po kami. So, araw niya po kayo si mga Partikan mga pahayag ni Chris Lizardo. Si LRB, sinasabi ni Chris Lizardo na importante sa iya ang palabra di honor. May sarong pangako asin ang pangako inuutob maski may raot nin panahon. Mga tugang yanan ka tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pavis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapa sa tuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.